King inang concert ticket yan. Ang mahal. Ano yan? Blackpink? Tinalo nyo pa international artist sa ticket price nyo. Kasi tinan nyo. Ha? 11,000 VIP. Yung pinakamura, yan, general admission. Yung pinakamalayo, puta ka nagagatuldok na lang ang Bini. 1,400. Paano makakabili ng ticket yung mga fans niyang mga yan? Kalimitan sa mga fans niyang mga yan, mga kabataan, mga estudyante. 11,000 na ticket price para sa isang local girl group? Putang ina, di ba kayo karmahin yan? Yan yung mga komento matapos ilabas yung ticket price sa magaganap na concert ng Bini sa November 16 and 17 sa Araneta Coliseum. Halo-halo yung mga naging komento at emosyon ng mga netizens, especially yung mga blooms. Yung mga blooms, yun yung tawag sa mga fans ng Bini. Blooms. Oh, kami yun. Blooms. Paano yung gang sa ng blooms? Dahil joke lang. Hindi ako, basta, ganun. Mga blooms, yan. 8 hanggang dulo. Ito tayo honestly mga kaibigan, ako personally, hati yung opinion ko dito sa issue about sa ticket price ng concert ng Bini. Kasi kung ako lang naman ang tatanungin, kung opinion ko lang yung hihingi na wala namang humihingi, wala namang problema sa akin kung ganun yung pricing ng ticket nila. Bakit? Hindi ako mayaman ha, hindi ako mayaman. Pero para sa akin, afford naman siya. Kumbaga, kung bumili man ako ng tigi 11,000 na ticket, hindi naman siya masakit. Kumbaga, hindi naman masasaktan yung bulsa ko. So, para sa akin, okay lang siya. Afford naman. Saka, bilang isang fan, syempre, lalo kung diehard fan ka, hindi ko sinasabing diehard fan ako. Saktong fan lang, saktong fan. Kung isa kang fan, alam mo yun, may thinking ka na susuportahan ko to kasi they deserve it. No? Lalo ipinood the story of Bini. Yung istorya nila nung nagsisimula pa lang, the struggles, na dati-rati namimigay pa sila ng flyers sa bawat tao at nagpapakilala na sila ang Bini. The story of hard work and perseverance. Yung time na kahit wala silang napapala, wala silang kinikita, tuloy-tuloy lang sila sa practice. Hanggang sa ngayon, makikita naman natin kung nasa ng Bini ngayon, di ba? Those are the fruits, di ba? Bunga yun ng hard workship and perseverance nila. Diba? Kasi yung iba, kaya nila nasasabing mahal, they don't know the story behind or yung mga story bago yung tagumpay mismo nitong girl group na Bini. So, kumbaga, they don't know the backstory. They don't know the sacrifices para ipurso nila yung pangarap nila. Kasi some of us naman na nakikita lang nga yung fruit, yung bunga. Pero hindi natin nakita yung naging proseso, yung pinagdaanan nila bago sila dumating dito sa puntong to, kung nasan man sila ngayon. And ako, bilang isang fan, again, hindi ako diehard fan, saktong fan lang, nakita ko yung struggle nila nung nagsisimula pa lang sila. And makikita nyo rin naman yun dyan sa internet. No? Dyan ko lang din naman napanood yung story nila. The story telling the struggles of these girls bago sila nakarating dito. And knowing that story, at kung makikita mo kung nasan sila ngayon, nakakatuwa lang. Ako personally natutuwa. Nakakatuwa kasi hindi nila sinukuan Alam mo yun, hindi mo sinukuan yung pangarap mo. Aside kasi sa talents nila, alam mo yun, given na yung talent nila, magaganda sila, they have a story to tell Alam mo yun, may maganda silang story ang showcase na very inspiring story. Diba? Nakakatuwa kasi hindi nila sinukuha kasi may mga tao na kapag walang nangyayari doon sa ginagawa nila, kapag hindi nagbubunga, kapag hindi ka kumikita doon sa ginagawa mo, kumbaga wala ka napapala, sumusuko na. But these girls, no, tinuloy nila Kahit hindi nila alam kung may pupuntahan o may magiging magandang bunga yung ginagawa nila, tinuloy nila. Diba? Kahit wala silang kinikita for 3 or 4 years, tinuloy nila because they believe na someday magbubunga din lahat ng to. Lahat ng sakripisyo namin magbubunga din. At eto na ngayon. Kita nyo naman kung nasa ng Bini ngayon. Yun yung nakakatuwa. Kaya kung tatanungin nyo ako kung makatarungan ba yung 11K, depende yan Depende yan sa nakikita mo sa kanila. Kung diehard fan ka, and afford mo naman, tingin mo naman, bibilin mo pa rin yan. Diba? Pero kung ako yung tatanungin, they deserve it. Kung may pera ako at yung 11K, hindi naman sasakit ang bulsa ko. Baga, I will support them. Nakaka-inspire nakakatuwa Bukod sa magaganda sila, magagaling kumanta, magagaling sumayaw, yun nga, they have a story to tell. A very inspiring story to tell. Nagigets niyo yung punto ko. Pero sa kabilang banda, kumbaga ito yung second thought ko, hindi pa rin maalis sa isip natin na hindi naman lahat is well off. May mga fans na gusto manood, they want to support their idols, pero masakit sa kanila yung 11K. Baka nga kahit yung pinakamura na 1,400 pesos, masakit para sa kanila. Kasi totoo naman na malaki sa population ng fans ng Bini is mga kabataan and mga estudyante. So, they don't have the means, no, para ma-afford yung prices ng ticket.
Kaya hindi mo rin masisisi yung mga fans na umaalma na mahal, pricey. Alam mo yun? Yung, para sa akin kasi, ito para sa akin lang, ang definition kasi ng mahal is, wala naman yan sa presyo eh. Wala yun dun sa product na binibenta mo. Ang definition para sa akin ng mahal is depende sa tao. Nasa tao yan. Kasi, pwedeng para sa akin, mahal, pero sa ibang tao, ay mura na yan, ganun na. Pwede din naman para sa akin, mura, pero sa iba, mahal naman yan. So, kumbaga, subjective siya kaya depende. Ako, gets ko yung point ng bawat isa, no? Parehas naman kasi may punto eh. Hindi naman natin pwedeng i-invalidate yung opinion nila just because their opinion is different sa opinion natin, no? Hindi naman pwedeng ganon. Parehas naman may punto eh. And isa pa sa iniiyak ng mga fans is, kaya mahal-mahal ng ticket, hindi naman lahat nakikitain niya mapupunta sa Bini, ginagatasan lang yan ng talent agency ng Star Magic. Yes, totoo naman. Kumbaga malaki talaga yung cut ng agency na nag-handle sa kanila, which is yung Star Magic. Well, I think mga 30% ang cut nila dyan, no? And I think that 30% is enough. Fair lang yun. Yun naman yung kalimitan labanan, ang cut ng management sa mga artists. So I think it's fair lang. And dapat lang nakumita din itong talent agency dito sa kanila. Kasi nung time na hindi pa naman sikat yung Bini, sino ba ang nagpa-fund? Diba? Sino ba yung nagsusupport sa kanila? Sila din. Sila yung nagpipinance. So, dapat lang na may kitain talaga sila. Ikaw masiguro ang dumagay sa katayuan ng Star Magic. Ikaw yung nagpondo nung wala pang kinikita. Ikaw yung nagfinance. Hindi ka rin siguro papayag na wala kang kikitain ngayon. Diba? Nagtanim ka papayag na wala kang aanihin. So, para sa akin, okay lang siya. Huwag lang yung grabe. Depende naman yan sa katig. Yun nga, kung 30%, that's normal. 30% kay management, 70% kay artist, that's normal. Pero kung 70 kay management, 30 kay artist, totoo na yun ang talagang gatasan talaga. No? Pero hindi naman natin alam kung magkano yung cut ng Star Magic dito sa Bini. So, hindi natin alam. Pero ang pinopoint ko is, dapat lang na may kitain sila. Sabihin natin, negosyo kasi yan. So, diba? Sasabihin natin, negosyo lang yan. That's true. Totoo. Negosyo talaga yan. Showbiz yan Show business yan. Entertainment yan Namuhunan. Negosyo talaga. Nagigets nyo yung punto ko mga kaibigan. Yun lang din talaga yung cons ng may naghahawak sa yung management. Kumbaga may talent manager ka. Yun yung mahirap. Unlike kapag independent artist ka na lahat ng kitain mo is sa'yo mapupunta. Diba? Kasi way back, bago ka sumikat, bago ka maging artist, kailangan mo talaga na magmamanage sa'yo Kasi ilalabas ka niya nila sa mga TV, sa mga ano. This time ngayon, kahit wala kang talent agency, wala kang talent manager, pwede ka makapenetrate. No? Pwede ka sumikat kasi may mga pre-platform na tayo. Nandiyan yung YouTube, Facebook, Spotify, di ba? So, before, talagang kailangan mo ng talent manager, ng talent agency na maglalako sa'yo. Sa TV, sa radyo. Nagigets yung ibig kong sabihin. Yun yung mahirap kapag under ka sa isang talent agency. Oo, ang hirap niyan. Grabe. Madami akong kilalang artist po dyan. Nung nakaraan nga, may nakainom man akong artist. Hindi ko na sasabihin kung sinong artist to. Pero sikat siya. Alam ko yung mga kanta niya, kinakanta niyo. Sikat. Pero wala siyang kotse. Nakatira siya sa kondo. Pabahay lang siya nung talent agency, nung record label company. Isipin mo, sikat, ganun ka kasikat. Tapos, wala ka man lang kotse. Kasi may agency siya. At yung agency niya, yung record label company niya, kupal. Yun ang gatas talaga. Diba? Kaya magtataka kayo kung bakit yung mga rappers ngayon, ang XB, sila Flo G, sila Skastakli, yung mga rappers, o Side Mafia, magtataka ka meron sila nung mga nakikita nyo sa music video na yun kasi nakukuha nila ng buo, so mas marami yung pera nila unlike dun sa mga nasa record label company na artist. Nagigets nyo yung point? Pero yun yung cons ng nasa talent agency ka. Talagang may cut. Again, kagaya nga na sabi ko, usually naman 30% yan sa agency, 70% kay artist, yun, makatarungan yun. Ganun talaga ang labanan ng talent and artist commission. Ganun talaga kalakaran. And again, going back, yun naman yung sinasabi ko na kanya-kanya tayong take dyan. Pero kung ako yung tatanungin kung mahal ba yung ticket price ng Bini, para sa akin, okay lang. Mahal siya, pero dahil nga, alam mo yun, may istorya kasi, yun yung binabalyo ko yung istorya nila. So para sa akin, parang okay lang. I will support them. Kasi nakita ko Nakita ko yung time na walang-wala sila. Pero hindi sila sumuko. Kaya sa akin, okay lang. Again, sa akin yun. Pwedeng iba yung sa inyo, pwedeng iba yung sa iba. Diba? Sa akin lang yun. Opinion ko lang yun. Depende yan sa tao. Pero sana, diba, magawa ng management na kahit paano maibaba yung ticket price ng Bini para naman ma-afford ng mga ibang fans na hindi kaya yung ganun kalaking price ng ticket, especially yung mga estudyante, mga kabataan. Sana magawa ng management na maibaba
na kahit pa paano ma-afford nung iba. Pero duda ako dyan kasi sa sitwasyon ng Bini ngayon, talagang potok sila, sikat sila. So, yung management talagang hindi naman sa for sure, sasamantalahin nila. Ang pangit nung term na sasamantalahin for sure, i-grab nila yung chance na sikat ngayon yung Bini. Kumbaga, strike while the iron is hot. No, ika nga. Kumbaga, i-grab nila yung chance na yan. Kasi sa POV naman ng management, for sure, naiisip din nila na hindi naman nila alam kung hanggang kailan sikat ang Bini. So, kumbaga, ngayon, talagang i-grab na nila yung opportunity. Kasi malay mo, bukas malaos yan. Hindi mo man lang napagkakitaan ng maganda. Di ba? Saka alam nyo, isa pa din sa iniisip ko, at the end of the day naman, pag pinost na yung pwede ka nang bumili ng ticket, I am pretty sure maso-sold out agad yan. Baka hindi tumagal ng 3 oras yan, sold out agad yung mga tickets niyan. Di ba? Alam nyo naman ng mga Pilipino, pagdating sa concert, ng concert country tayo. Kahit walang pera, nagkakapera di ba? Alam mo na, file ka muna ng concert loan. Pero yun nga, sana maibaba ng management yung price para maging kahit pa paano ma-afford yung ibang fans, no? Pero yun nga, duda talaga ako dun Kasi sa part naman ng management, feeling ko hindi nila basta-basta ibababa yung value ng artist para lang maging affordable sa nakakarami. Kasi sometimes yung pagiging affordable mo, minsan yun yung nagpapawala ng value mo nagpapababa ng value mo. Diba? Kapag lagi tayong nandyan, pag lagi nila tayo nakikita, mas bumababa yung value natin Diba? Mapatao man yan o mapabagay. No? Pansinin nyo ang kangkong. Ang kangkong laging nandyan. Kahit saan tumutubo, kahit saan ka tumingin nandyan. Tingnan nyo ang value ng kangkong. Kumpara nyo sa ibang gulay. Am I making sense?